Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Talks. Sa video na to ay kukomentuhan natin itong napanood natin sa mainstream media at ito ay patungkol kay BP Sara at yung kanyang naging pahayag sa Australia nung siya ay pumunta roon para sa isang pagpupulong ng mga kababayan natin doon. So, malimit na natin naririnig sa kanyang mga interviews, ang mga on the spot interviews na pinagsisisihan niya. Pinagsisisihan niya ang pakikipagtambalan kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national election na kung saan ay kumandidato sila bilang Pangulo at kalawang Pangulo ng Pilipinas at pinalad naman na manalo. Pero pagkaraan po noon at nagkaroon na nga po ng gap ang dalawang pataas na pinuno ng ating bansa ay paulit-ulit na lamang na sinasabi ni BP Sara na siya daw ay nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. So, syempre, dumipensa ang Malacanang at sinabi na sino ba ang nangbudol. Ngayon, syempre, marami ang natatanong sa atin, talaga nga bang nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos si BP Sara? Well, sa sarili kong analysis, masasabi natin parang medyo nabudol nga si BP Sara. Hindi sa kinakampihan ko siya, pero nung mga panahon na yon, inaasahan na siya ay kakandidato bilang Pangulo ng ating bansa. At ang alam ko na nag-intervene dyan o nakipag-usap sa kanya ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kinumbinsi siya na tamakbong ikalawang Pangulo at tambalan si Pangulong Bongbong Marcos at nag-click naman dahil landslide victory ang nangyari. So kung sa budol at budol nga lang, syempre nabudol ng konti si BP Sara doon. Pero alam niyo naman ang naging komento ko nung balikan niyo na lang yung video ko kung bakit mas dinais ko o mas pinaborang ko yung kanyang pagkandidato bilang ah, ikalawang Pangulo. Unang-una na nga po dyan, syempre yung karanasan na humawak ng isang national position. Siyempre, alam naman natin na mayor siya at kumbaga sa managerial position, naging manager siya ng isang maliit na branch. Pero siyempre, iba na yun. Iba na kapag ang pinag-uusapan ay isang buong bansa. So, pagdating sa karanasan, pagdating doon sa pangangasiwa on a national scale, medyo siyempre wala pa siyang karanasan nun. Kaya dapat lamang siguro na ikalawang Pangulo ang kanyang asamin, ika nga, o takbuhan. Tingin ko hindi naman nabudol siya in the sense na siyempre alam naman natin ang ugali ng mga Duterte. Pag hindi ika nga, umayon sa panlasa o umayon sa panlasa nila ay well, minamasama naman nila na pangit ang ugali. So, paulit-ulit na binudol daw siya. So, if granting na binudol nga siya, hindi ba gano'n naman talaga ang ugali ng mga politiko natin? Mambudol ng mga pangkaraniwan tao ng boto para sila ay manalo. So, pangkaraniwan na yung budol. Pero dapat ang tanong dito, kung yung ginagawa ba ni Vice President Sara Duterte ay nakakatulong sa kanya. Pakatandaan po natin na inanunsyo niya sa mainstream media sa ating lahat na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkandidato.
sa 2028 national election bilang Pangulo. At kung ganito ng ganito ang ipapakita niya sa atin, nangangamba ako na baka makaapekto ito ng malaki sa kanyang pinaplano o pinag-iisipang pagkandidato sa 2028 national election. Kasi yung salitang budol, pangkaraniwan na sa atin yan. Alam naman natin na nabubudol tayo ng mga politiko. Hindi na malaking issue yan. Manapa, dapat sumentro si Vice President Sara Duterte sa mga issue na kinakailangan ng kanyang atensyon. At kung sinasabi niya na siya ay nabudol, sabihin niya kung saang parte. Hindi ba? Para may ideya naman tayo kung saan talaga siya nabudol. Kasi ang alam lang natin, kinumbinsi siya, niloko siya na tumakbong Vice President, imbis na presidente yan, tinakbo niya. Pero maliban dun, wala na. Sa halos 2 taon ng kanilang pagsasama bilang Pangulo at ikalawang Pangulo, aminin man niya at sa hindi, maraming bagay o maraming pagkakataon na kahit hindi naaayon sa ating batas, pinagbibigyan siya, bagkos ipinagtatangka siya. Siguro nasira na lang ito dahil nga din sa pinayagan o isa sa mga naging dahilan kung bakit nasa dahig ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nandahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Aminin din naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkamali siya dahil siyempre hindi naman dapat talaga mapunta sa dahig si Pangulong Rodrigo Duterte, pero naging daan siya kung hindi man siya ang direktang tumulong sa ICC para maaresto si dating Pangulong Rodrigo. So, doon nag-umpisa lahat yan. So, budol sa budol. Budol, hindi natin masabi, kasi syempre pwede rin nating akusahan si BP Sara na binudol niya tayo dahil di umano sa akusasyon ng mga kongresista na nagsusulong ngayon ng impeachment case laban sa kanya ay nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Pero hindi pa napapatunayan yan, siyempre. Ibang parte pa yun. Inaantay pa natin yung pagpasok ng 20th Congress para madetermina natin kung talaga bang meron ng pagnanakaw na nagawa o wala. Pero sa karanasan na ng maraming eksperto, ng ibang politiko, itong ginagawa ng mga kritiko niya, ng mga ayaw sa kanya, ay isang paraan para madiskarel yung plano niya na pagtakbo sa 2028 national election. Magkaganon man, tinanggap pa rin yan ng ating saligang batas ng Senado at yan ay didinggin. So, ibang usapan naman yan. Pero doon sa salitang budol, hindi na malaking issue yan. Siguro kung magbabanggit siya ng isang pagkakataon na binudol siya ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro baka mapaglaanan pa ng konting interes ng mga Pilipino. Pero sa tinagal-tagal ng kanyang paglabas, pagpapaunlak sa mga panayam ng iba't ibang mga istasyon, mga malalaking personalidad, mga journalists, halos minor lang yung pambubudol sa kanya. Kumbaga, naluko lang siya na tumambal kay Pangulong Bongbong Marcos para masiguro ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang panalo. At nung manalo, eto na yung mga crony
Ito na yung mga siksik kay Pangulong Bongbong Marcos na nagnanakaw sa kaban ng bayan, dapat doon sa Siyentro. Hindi ba? Oo. Pilitin niyang magkaroon ng kaugnayan si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga appointed officials niya, doon sa mga tinatawag nating mga kaalyado niya sa Kongreso o sa Senado man, na sila ay namungupit o nagnanakaw sa kaban ng bayan o nakagawa ng isang bagay na maaaring ika nga ay makasira sa reputasyon ng administrasyon. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pa naman tayong masyadong narinig. Maliban na lang dun sa yung mga relief pa, yung mga akap, yung mga tupad, kung ano-ano pang mga ginagamit na paraan para ika nga ay masuhulan ng konti ang ating mga kababayan para manatili sila sa kapangyarihan. Dapat doon siya sumentro. Hindi yung puro ako. Nakakasawa na rin, hindi ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Wala talaga siyang inilalahat na issue na mabigat. Kung sasabi ka na rin lang ng budol, idikit mo yon sa nabudol ang taong bayan sa paanong paraan. Hindi yung nabudol ka sa personal mo dahil tumakbo kang ikalawang pangulo. Kasi kung tatakbo ka rin lang pangulo noong 2022 election, I doubt na magiging successful president ka dahil wala ka pang experience on a national level. Tinutulungan na kita kung tutusin. Tinutulungan ko na si VP Sara kung paano niya dapat ipakita sa tao na siya ay inaapi. Okay yung ipinapakita niya na lumalaban siya, pero dapat lagyan niya ng sustansya yung mga sinasabi niyang budol, ano yung nabudol sa kanya. Wala nang iba kundi yung tumakbo siyang ikalawang pangulo at pinagbigyan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Manapa, sumentro siya doon sa mga korupsyon na nagaganap ngayon sa gobyerno. Kaya niyang gawin yun dahil ikalawang pangulo siya. May kapangyarihan siya para magawa niya yun. Pero so far, wala pa tayo na maliban dito kay Speaker Romualdez na lagi niya rin binabanggit na ginagamit yung mga pera ng taong bayan para ipangbudol sa kanila, sa atin, yung akbayan, tupad, at kung ano-ano pang mga ang ibinibigay ay salapi. Pero hindi naman pala napupunta talaga 100% doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. May mga tumatapyas pa. Dapat doon sa sumisentro. Para na sa ganun, maangat yung kanyang ika nga popularity. Yung police survey na kung saan mataas ang kanyang trust approval rating, sa tingin ko, mas mataas yun kung ganun ang ginawa niya. At itong ginagawa niya ngayon, sa aking opinion lang po, ay unti-unti ibinabaon niya ang sarili. Bakit kamo? Parang ipinapakita niya sa atin na wala rin siyang ipinagkaiba dito sa mga politiko natin ngayon na nakaupo sa gobyerno. Di ba? At yung cycle ng politika sa ating bansa, paikot-ikot lamang. Wala na akong halos matandaang administrasyon na hindi sumentro sa taong bayan sa bansa ang kanilang atensyon. Permis, pag may nangyaring hindi maganda, sisihin natin yung nakarang administrasyon. Sisihin natin si ganito. Wala eh. Siguro kaya dahil sawa na yung mga senador na talakayin itong impeachment ito. Kasi alam na rin ng tao na wala rin papupuntahan nito eh. Wala. Walang maitutulong na buti. Bagkos magkakaroon ng distrust sa mga politiko kung patuloy natin natatahakin itong landas na to. Paikot-ikot lang. So,
the word of the day is budol. Madam Vice President, at siyempre, i-address ko na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam namin na binubudol nyo lang kami. Nagkataon lang na nakakaaliw kayo at nakukuha nyo yung yung kiliti ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino mahilig sa intriga, mahilig sa bangayan, mahilig sa chismis. Nakukumbinsin nyo sila na iboto kayo. Pero when it comes to performance, sad to say, may mga taong katulad ko. Hindi man kami marami. Lalo na ako, hindi naman ako ganun katalino. Wala akong koneksyon sa gobyerno. Pero nakikita ko na paikot-ikot na lamang ang ating sitwasyon ngayon. At hindi talaga tayo moving forward. Nakapirmis lang tayo. Oo nga, nakapagpapatayo tayo ng mga gusali. Sablay naman ng mga gusali, substandard. Meron pang hint ng korupsyon. So, hindi natin maiwagwag yan. For once, dapat tao ang intindihin natin. Hindi yung personal. Yun yung gusto kong banggitin. Nagiging personal na yung salitang budol para kay Vice President Sara Duterte. Dapat isipin ni Vice President Sara Duterte na pag may lumabas sa kanyang bibig, dapat interest ng Pilipino ang kanyang binabag. Binudol ako. Binudol tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yun? Dapat ganun ang politiko. Ano yun? Ano na yun? Bulok na style na yun. Paninira yun. Pero dapat may eksaktong pangyayari. May eksakto. Mai-pinpoint mo kung ano yung nabudol sa'yo sa taong bayan. Pero dapat sa taong bayan, ano ang ibinudol ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan? Yun dapat ang lagi mong binabanggit sa mga speaking engagement mo. Lalo na sa ibang bansa. Alam naman natin na malakas ang mga Duterte, lalong-lalo na sa mga OFW. Pero dapat mabanggit mo rin sa mga OFW kung ano yung ibinudol sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Kasi siyempre, paulit-ulit, nakakasawa na rin. Paulit-ulit na budol na budol. Lahat naman kayo mga politiko, budulan-dalan nyo eh. Di ba? Oo. Marami lang talagang tangang tao. May mga taong bumuboto nang nakapikit sa inyo. Basta't makiliti nyo lang yung kanilang imahinasyon. Maaliw nyo lang sila, kayo na iboboto. Yan lang ang sakit ng mga Pilipino. Pero ito nga nakaraang midterm election, parang medyo nababago na yung trending ng pagboto ng mga Pilipino. Sabi ng mga eksperto, ano ba yung tawag doon? Silent protest ng mga botante yung ginawa nila. Kaya yung ilan sa mga dilawan ay nakabalik uli sa Senado. Pero para sa akin, ano yun? Hindi silent protest yun. Sadyang wala na lang talaga mapili. Same old politicians. Walang bago. At sa tingin ko, mangangailangan tayo ng milagro para makahanap tayo ng ilan matitinong politiko. Budol. Lahat sila ng bubudol. Di ba? Pansinin ninyo. O, ibukan nyo yung mga mata ninyo. Baka hindi ito yung mga politikong kailangan natin. Ngayon, Madam Vice President, sa side ni Madam Vice President, huwag naman sana maging yun ang maging slogan mo, budol. Kasi lagi yun na namumutawi sa iyong labi, budol. Bumanggit ka ng bumanggit ka ng mga pagkakataon, ng mga proyekto, at kung ano-ano pa na binudol ni Pangulong Bongbong Marcos para mabigyan natin ng atensyon. Wag puro ikaw. Wag self-centered lagi. Wag self-centered.
Puro ikaw. Alam ni dating alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinasok niya nung siya ay maging pangulo. Alam niya nga abutin niya 'yan. Alam ng mga politiko 'yan na pagka nawala ka sa pwesto, yung mga dati mong kalaban magkakaroon na ng pagkakataon para tirahin ka. So nagkataon lang na wala na sa posisyon si Pangulong Rodrigo Duterte at hindi mo napakipagayan ng maayos si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkaganon. Naging ang tingin ko kay Vice President Sara Duterte, yun nga, naging self-centered siya na parang may hint na rin ng self-entitlement na hindi nyo pwedeng pakialaman, hindi nyo pwedeng turuan. Ang isang magaling na pinuno, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng payo. At marunong ding umamin sa pagkakamali. Pero doon, pagdating doon parang wala pa yata ako nakitang politiko natin na umamin sa kanyang pagkakamali. Laging may pinagsisisiya, may pinagbubuntunan ng sisi o may pinagpapasahan ng sisi. So, dito ko muna tatapusin ng video na to. At syempre, inaabangan po natin yung pagbubukas ng 20th Congress at tingnan natin kung didinggin ba ng 20th Congress sa Senado itong impeachment case laban kay VP Sara. At nakikita ko naman na parang yung iba interesado, yung iba hindi. Pero tingnan natin at kukomentuhan natin yan kapag nangyari na. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.